thy footstool. The Lord shall send the rod of thy strength out of Zion. Rule thou in the midst of thine enemies. Thy people shall be willing in the day of thy power. In the beauties of holiness, from the womb of the morning, thou hast the dew in thy youth. The Lord hath sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. The Lord at thy right hand shall strike through kings in the day of his wrath. He shall judge among the heathen. He shall fill the places with the dead bodies. He shall wound the heads over many countries. Last verse. He shall drink of the brook in the way. Therefore shall he lift up the head. Tayo po ay manalangin. Manalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo. At aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob, at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa-nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Makakaupo na po tayo. Sa ating pong huli at ikatlong ating awiting spiritual sa page 86 po, page 86 at the cross. At the cross, sing. Maranatha.
stanza. But wrath of grief can ne'er repay the debt of love I owe. Dear Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Muli pong umaga muli sa pakikinig at pag-aaral po natin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Muli po natin tawagin ang ating mga si Pastor Norman Villares. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Bago tayo magsimula, paalala ko lang po sa ating mga kapatiran na mamaya sa ating ikalawang pananambahan ay meron tayong banal na hapunan. Ito na ang last Sunday, kaya let us be reminded na meron tayong banal na hapunan mamaya, 4:30. Tayo po ay dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating pong mga Bible sa 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy, Paul's epistle to Timothy, chapter 4, verse 1. Sa King James Version, ganito ang sinasabi. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from foods or meats, which God hath created to be received with thanksgiving by them who believe and know the truth. May God bless the reading of His Word. Arminianism, a satanic doctrine. Yan po ang pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong pong umaga. Dumulog tayo muli sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos na banal, makapangyarihan, kataas-taasan sa lahat, aming Ama na nasa langit, luwalhati, kapurihan at karangalan ang siyang sumainyo. Sambahin kayo, O Diyos, sa inyong kataas-taasan at kabanal-banalang kalalagayan. Purihin kayo, luwalhatin kayo, pasalamatan kayo at parangalan magpakailanman. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong awa sa amin. Kami patawarin niyo sa lahat ng aming mga kasalanan, kalikuan, karumihan na nagawa at mga pagsuway. Itama niyo po ang aming mga puso, ituwid niyo ang aming mga kalikuan. Papagliwanagin niyo ang aming mga isipan, turuan niyo po kami. Dalangin namin na gawin niyo pong pagpapala ang iyong mga salita na aming tutunghayan at kami po'y gabayan ng iyong banal na Espiritu. Gamitin niyo pong mensahe, Panginoong Diyos, para sa kaliwanagan ng mga makikinig at makita ho ng bawat isa ang kanilang mga sarili sa salamin ng iyong mga salita. May tama ang aming mga maling paniniwala, malaman namin kung anong tamang katuruan o aral ng aming Panginoong Kristo. Pagpalain niyo po kami, aming Diyos, sa banal na pangalan ng Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Salamat. Maupo na po ang bawat isa. Sa Kabanata 3, ang binasa natin, chapter 3, ipiniliwanag po ni Apostol Pablo kay Timoteo ang mga katangian na nararapat taglayin ng isang obispo o tagapangasiwa ng iglesia. At pinalalahanan din niya kung paano ang dapat niyang ugaliin bilang isa ring obispo sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na haligi at suhay ng katotohanan. Now, sa kabanata namang ito, Kabanata 4, ay binigyan ni Pablo si Timothy ng paunang babala.
tungkol sa apostasya o pagtalikod sa katotohanan na mangyayari sa hinaharap. Kaya dapat niyang ipaalam o kaya ipaalala ang mga bagay nito sa Iglesia ng Diyos at pangalagaan na bantayan ng mabuti itong ang Iglesia at lalo na ang mga mabuting aral na dapat niyang ituro at tulungan ang Iglesia na maprotektahan laban sa mga maling aral. Now, kung gagawin niya ito, sabi ni Pablo, siya ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus na kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod niya. Yan ay mababasa natin sa talatang 6. Again. So, narito ang ating teksto sa verse 1. Now the Spirit speaketh expressly. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon. Now, this is a prophecy. Ang propesiyang ito ay hindi galing sa tao. Hindi po ito haka-haka lang o imbento ng tao. Maliwanag ito po galing sa banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos kay Pablo na ngayon naman ay itinuturo ni Pablo kay Timothy. Ito ang Espiritu ng katotohanan na nananahan sa bahay ng Diyos na walang iba kundi ang Iglesia ng Diyos. Na sa mga huling panahon, sa mga panahon ng apostol na nakita ni John, ang apostol, ang pinakahuling apostol. Sa makatwid ay tinawag niya itong huling oras kung saan maraming antikristo. Yan yung mababasa natin sa 1 John 2:18. So nagsimula ang huling panahon sa mga panahon ng apostol. At magpapatuloy hanggang sa panahon ng tinatawag na taong makasalanan o man of sin, na walang iba kundi mismo ang Antichrist, ang Antikristo, ang anak ng kapahamakan. Siya ay mahayag at ang buong sanlibutan ay sasamba sa kanya. Siya rin yung tinaguriang halimaw or the beast na mababasa natin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Tuloy ang basa. Ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Apostes sontai kairos epistemi. Diyan po hinango ang salitang apostatize o ang salitang apostasy. Pagtalikod. Ibig sabihin, draw away. Take up a position away from. Withdraw from. Refrain. Desert. Ayon kay Paul, sa mga huling panahon, magkakaroon ng mga pagtalikod sa pananampalataya, apostasy. At saan tatalikod sa pananampalataya? Anong pananampalataya? There will be apostasy from the beliefs of the truths of the gospel. Hindi na salvation by grace. Hindi na Christ died for the elect only. Christ died for all. Not only that, yung faith na tinatawag dito ay doctrine of faith. At yun ang mababasa na binanggit natin o binanggit din Apostle Paul sa Ephesians chapter 4 verse 5, one Lord, one faith, meaning the body of truth. So from the body of truth, marami hong tatalikod. They will turn away, they will depart from it. Again, apostasy from the confession of faith na dati ay inihahayag, ngayon inilalaglag na. Yung doctrine of faith na noon ay niyayakap, ngayon ay binibitawan na. Binitawan na. Naging malabnaw na sa paniniwala o kaya ay nilayuan na. Iniiwasan na or iniwasan na ng tuluyan. Departing from the faith. There would be a departure from the great doctrines which constitute the Christian faith. And that is going to happen in the last days. At yan ay matagal na hong nangyayari. Tayo po ay nasa last of the last days na talamak na talagang nangyayaring pagtalikod sa pananampalataya.
Again, ang sabi ng ating teksto, magsisitalikod sa pananampalataya. Ano ibig sabihin yan? Pansin nyo mabuti. Magsisitalikod sa pananampalataya. Sa makatuwid, yung pananampalataya nila ay temporary faith. Kasi kung yan ay permanent faith, hindi nila tatalikuran. The fact na yan ay tatalikuran, iiwanan, sa makatuwid, yung kanilang faith, hindi tunay. Hindi saving faith. Hindi faith galing sa Diyos na binigay ng Banal na Espiritu. It is just a temporary faith. Mayroong temporary faith, yes. Mayroong persuasion of truth. There is a mere assent to the truth na maaaring talikuran, bandang huli. Kaya hindi ho ito yung faith which works by love. Naunawan po natin? Now, napaka-importante po na maintindihan natin yan. Bakit? Sapagkat, pansin nyo mabuti, hindi po nangangahulugan, mga kapatid, na ito'y mga totoong Kristiyano. Itong mga nagsisitalikod na ito, hindi po yan mga totoong Kristiyano. Hindi po ibig sabihin na kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Kristo, ay saved na. Na siya ay nagtataglay ng tunay na pananampalataya. Hindi po yan guarantee. Malalaman na ang isang tao ay may tunay na pananampalataya kung hindi siya tatalikod. Hindi siya magdi-depart from the faith. Kasi, itong mga nagdi-depart from the faith ay hindi mga totoong elekto ng Diyos. Hindi sila totoong mga saved. Both Arminians and sovereign gracers. They are not the children of God's kingdom. They are children of the wicked one. They are tares among the wheat. Ang totoong elect cannot be finally and totally deceived. At yan ay mababasa natin sa Matthew 24:24 and Mark 13:22. Ang nagdi-depart from the faith ay isang apostate. At ang isang apostate ay hindi po totoong saved. 1 John chapter 2 verse 19, Jude 1, 19 to 20, 2 Peter chapter 2 verses 20 to 22. Basahin natin yung 2 Peter chapter 2 verse 20. Yung mga talata na binanggit ko sa inyo, yan po yung mga talata na tumutukoy sa mga apostate. Tandaan nyo, ang apostate, Kristiyano, sanguso, Kristiyano, nagpapayag na Kristiyano, pero hindi talaga Kristiyano, hindi talaga saved. Kasi bandang huli, magdi-depart yan from the faith. 2 Peter chapter 2. Basahin natin ang talatang 20. Sabi dito sa Tagalog, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makataka sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. Take note, nakakilala sa Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. Pero yan ay mental assent lang, intellectual faith, theoretical. Nakita nyo? Nag-believe, pero yung belief niya temporary, mental assent. Yan. Kita nyo kung bakit nasabi natin yan. Ano preba? Tingnan nyo, ay muling mahalibiluhan at madaig niyaon. Ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, 21. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Nakakilala, pero theoretical. Ito palagi natin explain na yung truth ng gospel hindi talaga pumasok sa puso. Dito lang. In other words, hindi talaga nakaranas ng kapanganakang muli. They have never experienced to be born of the Spirit. The divine saving grace of God was never wrought in their hearts or in their souls. Mental assent lang, theoretical, intellectual faith. See? Nagkaroon lang ng kaalaman. Ngayon, ang nangyari, kaysa pagkatapos na makakilala,
Ito ay tumalikod, apostasy. Drawn away, nag-defect, hindi na natili. Tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. 22, ano nangyari? Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka. Pansinin nyo, ito mga apostate na ito, mga false professing Christians, tinawag sila ni Pedro mga aso at mga baboy. Bumalik lang sa dati. Kaya ang apostasy babalik sa dati. Dating aral, dating turo, dating paniniwala na mali. Yan. Babalik yan. Okay? Katulad ng aso na binalikan ng kanyang sariling suka, binalikan ng dati niyang pamumuhay, dati niyang relihiyon, at sa paglulubalob, sa pusali, ang babaeng baboy na nahugasan. Naugasan, pero sa labas lang, hindi sa loob. So nakita nyo, no, ang mga apostate, hindi totoong mga Kristiyano yan kasi inilarawan at ikinumpara sila sa baboy at aso. Never silang ikinumpara sa mga tupa ng Panginoon. Kahit kailan ang mga elect ng Diyos, hindi ho sila inihalin tulad sa baboy at aso. Ang tawag sa mga hinirang ng Diyos, mga tupa ni Kristo. Alright? Yan ang apostasy. Babalik lang yan eh. Sa paniniwala, sa pamumuhay, sa dating reliyon, dating gawi. Yan. Listen, the essence of apostasy is the abandoning of the truth. That is the essence of apostasy. Pagtalikod sa katotohanan na dating pinanghawakan. It is the abandoning of the truth once held. Basahin natin ang 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Again, ito ang talata patungkol sa pagtalikod. Apostasia. Chapter 4. Look at in verse 3. Sapagkat darating ang panahon. Ayun na, yung sinabi din ni Peter sa mga huling panahon. Darating ang panahon at yung panahon na yun, matagal na dumating yan. Nagsimula sa panahon ng mga apostol at yan ay nagpatuloy hanggang sa ating panahon. Actually, itong panahon natin, ito na yung the last of the last days. At malawak na, talamak na talaga ang nangyayaring pagtalikod sa tunay at tamang pananampalataya. Bago dumating ang Antichrist, mga kapatid, magkakaroon ng malawakang pagtalikod. Malalang malala na ang pagtalikod na yan. Ano ang palatandaan o marka ng pagtalikod? Sabi rito, na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Kung ano yung magaling na aral, pag tinuro mo, ayaw nilang paniwala, ayaw nilang tanggapin, hindi nila matitiis. Nabibisit, naiinis, nagagalit sila. Hindi na kayang tiisin ang magaling na aral. Ang gusto nila, yung walang kwentang aral. Turo mo magaling na aral, ayaw. You see? Turo mo yung aral ni Kristo, aral ng mga apostol, yung aral talaga na nasa Biblia, ayaw. Di na kayang tiisin. Para silang nabibingi. Napupundi sila eh. Kundi, tuloy ang basa, pagkakaroon nila ng katinang tainga, yaw, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga guro ayon sa kanilang sariling mga masamang kita. 4. Ayan, ito. At ihihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tenga. Palibasa yung mga tenga nila makakate. Ihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tenga at mga ibabaling sa katha. Yan ang nangyari. They will turn away their ears from the truth. In other words, they will abandon the truth. Kaya nga si Brother Tom Ross, yung pastor ng Mount Pleasant Baptist Church sa Michigan, sumulat siya ng libro, ayan, Abandon Truth. Yan o, Abandon Truth. You see? Matagal niya nang sinulat ito, 1984 pa yata eh. Abandon Truth. Or 81. O 91. Abandon Truth. Ano yung truth na inabandon? Nakalagay ho dyan.
the doctrines of grace. You see? Alright. Dito sabi niya, sa first page, sabi niya, abandon truth. Ano yung truth na inabandon? The doctrines of grace. A study of the truth, now abandoned. Bold letters, capital letters, now abandoned, nakaguhit pa. Concerning God's sovereign grace in the salvation of men. Naniniwala si Brother Tom Ross na isa sa mga truths ng Bible na inabandon ay yung doctrines of grace na atin hong pinaniniwalaan. Matagal na hong inabandon yan eh. Ngayon, ang nakakabahala, pati yung mga nagsasabing naniniwala sa doctrines of grace, inaabandon na rin. Malapit na silang maging Arminian. Kaya ako'y tinuturo to mga kapatid para maging aware kayo na mayroon na pong mga peking sovereign graciers na kumakalat ngayon. At nakakabahala, marami po sila. Sa Amerika, laganap na ho yan. Mga dating sovereign grace landmarks. Ngayon, tinalikuran nila, binitawan na nila yung mga paniniwalang yan, landmarkism, doctrines of grace, at nakikipag-fellowship na sila sa mga Arminians. They exchange pulpits with Arminian preachers. At yan, mangyayari na yan. Nangyayari na, in fact, dito po sa ating bansa. Mga dating Arminian na convert sa Sovereign Grace landmark ngayon, bumabalik na ulit sa Arminianism. Yun ho yung mga naniniwala na mga Arminian ay saved. Sa makatwid yung mga Arminians, brothers and sisters nila. Kaya hindi ako magtataka balang araw, ka-fellowship na nila ang mga Arminians. Kasi prophesied po yan, magkakaroon ng malawakang pagtalikod. Gayun po ang magiging kasiraan o kabulukan na mangyayari sa mga huling araw na kapag ka ang anak ng kapahamakan na walang iba kundi ang Antikristo ay malapit nang dumating. Ang doktrina ng pananampalataya ay halos hindi na matatagpuan sa mundong ito at iilan na lamang po ang maniniwala o mananatili. Ang tawag ng Bible sa English ay few remnant. Ako ay naniniwala, mga kapatid, na pagka dumating ang Panginoon Kristo sa rapture, sa mga nangabubuhay dito sa lupa, sa mga iglesia ng Panginoon, halos mabibilang na lang sa daliri ang mga totoo. Tinawag ng Panginoong Sus ang kanyang iglesia na little flock. At yung little flock na yon ay mas kakaunti pa sa inaakala natin pagdating ni Jesus Christ. Dahil merong mangyayaring malawakang apostasiya, iilan na lang talaga, kakapiranggot na lang. Kakaunti na lang talaga, mabibilang na lang talaga sa daliri ang nananatili sa truth, sa sound doctrine. Basahin natin ang 2 Thessalonians chapter 2. Chapter 2. Dito sa talatang 1, umpisa natin verse 1. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Anong coming ito? Hindi po yan rapture. Yan po yung revelation, second phase na yan. At sa ating pagkakatipon sa Kanya. Paano natin nasabi yan ay revelation, hindi yan rapture? Context, mga kapatid, context. Okay? Dito mababasa natin, makikita natin, na bago dumating ang Antikristo, no? O bago dumating si Jesus Christ, darating muna yung Antikristo. Kaya hindi yan rapture. Kasi kung rapture yan, mangyayari post-trib. Naniwala tayo sa pre-trib. Bago mag-tribulation period, bago mahayag ang Antikristo, darating si Jesus Christ. Ngayon, doon sa second phase ng pagbabalik Jesus Christ, unang mahahayag ang Antikristo bago si Jesus Christ. Kaya second phase yan. Ngayon, bago mahayag ang Antikristo, magkakaroon ng malawakang pagtalikod. Verse 2,
upang wag kayong madaling makilo sa inyong pag-iisip at wag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu. Kasi akala ng mga Kristiyano nung panahong yan, dumating na si Jesus Christ. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong mabagabag, huwag kayong malito, huwag kayong maniwala sa mga false teachers, o sa pamagitan ng salita, o sa pamagitan ng sulat na waring mula sa amin, nawari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Kaya second phase kasi kaarawan ng Panginoon, the day of the Lord. Pag sinabing day of the Lord, that is the day of judgment, day of vengeance. Yan. Tuwing makakabasa kayong day of the Lord, day of vengeance yan. Day of judgment, day of God's wrath. So sabi, bago mangyari yan, ito mangyayari, verse 3, huwag kayong padaya kanina man sana mo para, sapagkat ito'y hindi darating. Ano yun? Yung day of the Lord, hindi pa muna darating. Maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas. Mauna muna yung pagdating ng pagtaliwakas. That is apostasy. You see? Ano pa? At mahayag ang taong makasalanan, the Antichrist, ang anak ng kapahamakan. So nakita natin mga kapatid, bago mangyari ang day of the Lord, mahayag muna ang Antichrist. At bago mahayag ang Antichrist, magkakaroon muna ng malawakang pagtalikod sa pananampalataya. Sa makatwid, yung rapture mangyayari bago magkaroon ng malawakang pagtalikod or bago mag-tribulation. Rapture muna. Pag nangyari ang rapture, ibig sabihin yan mga kapatid, hudyat na yan na umpisa na ang tribulation period. At isa sa mga palatanda na mag-uumpisa na ang tribulation period at mahayag na ang son of perdition o ang taong makasalanan pag nagkaroon ng malawakang pagtalikod. Apostasy. At nangyayari na yan ngayon. Malawakan na. Kaya malapit na talaga rapture. Malapit na magsimula ang tribulation period. Malapit nang mahayag ang Antichrist. Kaya kikita na natin Marami na mga Sovereign Grace Landmark Baptist churches, mga nagsisitalikuran na. Sa Inglaterra, halos wala na Nauna England, bago Amerika, tapos Pilipinas. Punta kayo sa England, kung makakahanap pa kayo doon ng solid na Sovereign Grace, Particular Baptist, Landmark. Ngayon sa Amerika, meron, mangilan-ngilan na lang. At itong Pilipinas, nako po, kasunod na ho ito. Yan ho ang ating sitwasyon, mga kapatid. See? Remnant. Ngayon, balik tayo sa ating teksto. 1 Timothy chapter 4, verse 1. Tuloy natin. Ang paraan kung saan ang apostasya na ito ay mangyayari at mananaig ay sa pamamagitan ng mga tao na mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat, giving heed to seducing spirits. Ito yung mga taong nagkiklaim, nagsasabi, nag-aangking, taglay daw nila ang Espiritu ng Diyos. Pero ang totoo, hindi. Wala. Ang Espiritu ng katotohanan, wala sa kanila. Sapagkat hindi naman sila bahay ng Diyos. Hindi naman sila iglesia ng Diyos na buhay na haligit suhay ng katotohanan. Tanda natin, Espiritu ng Diyos nananahan lang sa mga true churches niya. Hindi sa mga false churches na nagtuturo ng mga false teachings and doctrines. Ito po yung mga masasamang tao. Ito po yung mga mandaraya, nagdaraya at nandadaya. Mababasa natin yan sa 2 Timothy 2:13. Tuloy ang basa. Mga kikinig saan? Sa mga aral ng mga demonyo. Pansinin niyong mabuti. Doctrines of devils. Mga aral ng mga
demonyo. Aba, ang mga demonyo din pala ay may aral. May aral din naman pala mga demonyo, no? Akala nyo si Jesus Christ lang may aral. May aral din ang mga demonyo. At yan, ilaganap na ho yan. Hanggang sa ating panahon. Ngayon, paano natin masasabi na ang isang aral ay aral ng demonyo? Anumang aral, listen, anumang aral na pawang kasinungalingan, yan ay sa demonyo. Ang aral na puro kasinungalingan at hindi ho totoo, aral po yan ni Satanas. Bakit? Sapagkat si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Basahin natin ang John chapter 8 verse 44. John chapter 8 verse 44. John 8:44, sabi ni Jesus Christ sa mga Hudyo nung panahon niya, Tagalog, kayo'y sa inyong amang diablo. Bira mga Hudyo na yan, ano? Sila pala'y sa diablo, pero pinagmamayabang at pinagmamalaki nila na sila mga anak ni Abraham. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi, kayo sa ama ninyong diablo. At ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao. Kasi gusto nila patayin si Jesus Christ eh. Si Kristo na katotohanan. Si Kristo na nagsasabit, nagtuturo ng katotohanan. Gusto nilang patayin. Sa mga tuwid, gusto nilang patayin ang katotohanan. Nasusuklam at namumuhi sila sa katotohanan. Gaya ng kanilang ama, si Satanas. Pagka pala ang isang tao, galit na galit, nasusuklam, namumuhi sa katotohanan, lalo na sa mga aral ni Kristo na mga katotohanan, ay sa diablo pala yun. Maliwanag? Yung ayaw sa truth, sa diablo. The fact na ayaw niya sa truth, edi ang gusto niya kasi nungalingan. Dalawa lang naman yan eh. Truth or lies. Walang middle ground ha. Hindi pwedeng truth plus lies. Pinaghalo. Yan ang forte ni Satanas. Magaling Satanas yan. Pinaghalo ang katotohanan at kasinungalingan. At yung kasinungalingan, palalabasin niya ang katotohanan. Kaya maraming nalilinlang at nadadaya. Yan ang tinatag nating doctrinal error, a mixture of truth and lies. A disproportion of truth. Truth is not balanced. Hindi binalanse. Hinaluan pa ng kamalian at kasinungalingan. Yan ang heresy. It's a mixture of truth and lies. And the author of that lie, the author of that doctrinal error or heresy or mixture is none other than Satan, the father of all lies. Tuloy. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, hindi siya nananatili sa katotohanan. Kita nyo ang katangian ni Satanas? Kaya yung taong ayaw sa katotohanan, kay Satanas yan. Hindi yan kay Kristo. Walang katotohanan kay Satanas, si Kristo ang katotohanan. I am the truth, sabi ni Jesus Christ, John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Kanya lang pala yun. Kaya yung mga nagtuturo ng false doctrines, kanila lang yun. Sarili ng aral yun. Nagsasalita sila ng ganang kanila. Kaya tayo, pag meron tayong na-encounter, nagpapaliwanag ng mga aral nila, hinahanapan natin ang talata sa Biblia. May nakausap ako Bigay siya ng statement niya, paliwanag siya ng paliwanag. Sabi ko, ano talata mo? Pakita mo sa Bible na yung mga pinaniwalaan mo at pinapaliwanag mo sa akin, nasa Bible. Walang binibigay na verse Paano ko maniwala sa kanya? Sabi ko, sorry, pasensya ka na, hindi ko paniniwalaan yung mga pinagpapaliwanag mo sa akin. Kasi wala naman sa Bible Philosophical reasoning mo lang yan Supposition, assumption, opinion, palagay mo lang yan Hindi ko tatanggapin yan. Bible lang aking pinaniwalaan. You see? Nagsasalita siya ng ganang kanya. Bakit? Sapagkat si Satanas, isang sinungaling,
at ama nito. Nakita yun mga kapatid? Yan. Kaya si Satanas may aral, may turo din. Pero pawang kasinungalingan. Balik tayo sa ating teksto mga kapatid. 1 John 4. Bagamat hindi dito pinaliwanag ni Paul kay Timothy kung ano yung doctrines of devils, paano naging doctrines of devils, pero yun, pinaliwanag na ho natin sa ibang sitas ng talata sa Biblia. Pero binanggit niya ang ilan sa mga doctrines of devils. Tuloy ang basa, speaking lies, verse 2, in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Ayan, verse 3, forbidding to marry, pinagbabawal ang mag-asawa, doctrine of the devil. And commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. At marami pang iba. Ngayon, batay sa katotohanan ito, ang isa sa mga doctrines of the devils ay Arminianism. Ang Arminianism ay masasabi natin na isa sa mga doktrina na ipinalaganap ni Satanas sa pamamagitan ng kanyang mga bulaang mga ministro na mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11. Dito po sa verse 13. 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Pakinggan nyo. Listen. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa. Kung noon may mga bulaang apostol, ngayon napakaraming bulaang mga pastor at mga ngaral. Kung noon merong mga magdarayang manggagawa, ngayon merong mga magdarayang Christian worker sa mga simbahan ngayon na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. At dahil dyan, yan, yung ama ng kasinungalingan. So mga alipore sila, no? Verse 15. Kaya hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay mapagkunwari na waring ministro ng katwiran o ministro ng katotohanan ng kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Mag-iingat tayo mga kapatid. Kailangan ibisto natin yan. Kailangan i-expose natin yan. Kaya nga tayo merong expose kung sino tong mga ministro ni Satanas na nagkakalat ng kasinungalingan. Kasama dyan ang mga Arminians. Kasi pakikita natin mga kapatid, Arminianism is a satanic doctrine. It is full of lies. So paano nagsimula yan? Well, I'm aware mga kapatid na itong ating pag-aaral mahaba-haba ito. How I wish makuha ko ito sa loob lang ng 1 oras, pero gusto ko sanang paigsin. Pag hindi natin ito natapos, tutuloy natin ito mamaya, part 2. Kasi marami akong babasahin sa inyo, mga statement, mga documents to prove talaga na ang Arminianismo na laganap ngayon, nung paman, laganap na yan. Yan ang pinaniniwalaan ng karamihan ng mga simbahan na nagsasabing sila ay Kristiyano at kay Kristo. So una, tunghayan natin ang kasaysayan ng Arminianismo. Ang doktrina ng Arminianismo, mga kapatid, nagsimula yan sa isang tao na nagngangalang Jacobus Arminius, aka James Arminius. Siya po ay pinanganak noong October 10, 1560 sa Udywater, Netherlands. At siya po ay namatay noong October 19, 1609. So 49 years lang. 49 years old lang si James Arminius na nabuhay. Namatay siya sa Leiden. Siya po ay isang Dutch Reformed theologian
at minister ng Dutch Reformed Church, na best known as the founder of the anti-Calvinistic school in Reformed Protestant theology. During his time, ang majority ng paniniwala sa kanilang bansa ay Calvinism. Majority. Ang Church of the Netherlands, it was a state church, Reformed. Pag sinabing Reformed Protestant, ang kanilang theology ay Reformed theology, meaning Calvinistic. They believe in the doctrines of grace, sovereign grace. So kanyang dinivelop in reaction and opposition to Calvinistic teachings ang isang theological system na ngayon ay kilala sa tawag na Arminianism. Kaya si James Arminio, siya ang father of Arminianism. Tinangka niyang itama, pasubalian, i-refute yung teachings ni John Calvin na kilala sa tawag na Calvinism. So noong panahon mga kapatid, dalawa lang ang schools of thought or schools of theology. Calvinism or Arminianism. Sa mga tuwid, bago umira lang Arminianism, Calvinism ang majority ng paniniwala. So ngayon, siguro tatanong kayo, ano ba yung Arminianism na yan? Anong nilalaman ng doktrina ng Arminianismo? Ito po, sasaysayin ko sa inyo, re-recite ko, babasahin ko. Ito yung tinatag na the 5 points of Arminianism, and they are as follows. Number 1, partial depravity. Ayon sa katuruan ito, ang sangkatauhan ay makasalanan, pero sa tulong ng universal prevenient grace na mula sa Diyos, nagagawa pa rin ang tao na hanapin ang Diyos. Sapagkat ayon sa turong ito, ang tao daw po ay meron siyang malayang kalooban o yung sikat na pangalang tinatawag na free will. Ang tao daw may free will, kaya lahat ng tao ay may kapangyarihan. Take note, lahat ng tao, bawat tao, ayon sa turong ito, ay may kapangyarihan na tumugon sa impluensya ng Espiritu. Ang katurong ito ay nagtuturo na ang tao ay maliligtas sa pamagitan ng sarili niyang pagpapasya. Nasa tao na kung maliligtas siya o hindi. Nasa kanyang desisyon. Dahil nga sa free will. Kaya partial depravity ang turo ni Arminius kasi nung ang tao ay mahulog sa kasalanan, ang namantsahan lang ng kasalanan ay yung isip at damdamin ng tao, pero hindi ang will. Exempted yung will. Di ba ang tao merong intellect, will, and emotion? So nung nakurap ang tao ng kasalanan, ang nakurap lang intellect at saka emotion, hindi ang will. Kaya free from sin. Free will. Kaya ang tao daw, may desisyon niya, may sariling desisyon kung sasampalataya o hindi, kung tatanggapin si Kristo o hindi. Nasa tao na. Yeah. Salvation is of man, hindi of the Lord. Next, conditional election. Conditional. Naniniwala si James Arminius na ang Diyos may pinili. Pero, pinipili lamang ng Diyos ang mga taong alam niya na balang araw ay pipiliin nilang sumampalataya. Walang sino man ang itinakda para sa langit o nakatakda sa isang landas tungo sa hindi maiwasang kaligtasan. Si James Arminius, hindi siya naniniwala sa doctrine of predestination. Walang predestination. Hindi siya niwala na may itinalaga sa kaligtasan ang Diyos at may itinalaga sa kapahamakan. Hindi siya niwala dyan. Ang katalagahan sa kaligtasan ay nasa kapasyahan na yan ng tao. Kaya, conditional ang pagkapili ng Diyos. Ang pagkapili ng Diyos ay nakadepende sa kung ano ang pipiliin ng tao. So, ibig sabihin, kung pipiliin ng tao ang Diyos, pipiliin siya ng Diyos. Kapag hindi pinili ng tao ang Diyos, hindi siya pipiliin.
para sa kaligtasan. Kaya kondisyon. Nakasalalay ang kaligtasan sa tao pa rin. Kung anong kanyang magiging pasya o pagpili, hindi sa Diyos. Kita niya? Una munang pipili ang tao bago ang Diyos. Sa atin, una ang Diyos ang pipili bago ang tao. Baliktad. Yan ang nasa Bible. Ang Diyos ang pumili at lahat ng pinili niya, pipili sa Kanya bandang uli. Pangatlo, unlimited atonement. Ito ang sikat, popular na katuruan na pinaniwalaan, niyayakap ng lahat ng mga relihiyon. Katoliko man, Baptist man, kulto man, Protestante man, Pentecostal man. Ito yung sikat na turo. Ano ito? Namatay si Jesus para sa lahat ng tao. Maging sa mga hindi pinili at hindi maniniwala. Lahat daw ng tao, sabi ni James Arminius, ay tinubos ni Kristo sa krus. At binayaran ni Kristo ang bawat kasalanan ng bawat tao. Walang exempted. Kaya universal atonement or unlimited atonement. Kung may unlimited rice, merong unlimited atonement. Eat all you can. Pang-apat, resistible grace. Ang biyaya daw ng Diyos nare-resist. Maski yung biyaya ng kaligtasan, kayang i-resist ng tao kasi nga may free will ang tao. Ayon sa turong ito, ang panawagan ng Diyos na maligtas ay maaaring tanggihan ng tao. At madalas na tinatanggihan ng tao. Kaya niyang i-resist ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Kaya resistible. Pag gusto ng Diyos na iligtas ang tao at ayaw ng tao, walang magagawa ang Diyos. Kawawa naman yung Diyos nila, no? Walang magagawa. Sila'y naniniwala sa isang inutil na Diyos. Next, last, number 5 point, conditional salvation or falling from grace. Ang mga Kristiyano ay maaaring aktibong tanggihan ang leading ng banal na Espiritu sa kanilang buhay at sa gayon ay kusang loob na isuko ang kanilang kaligtasan. Ang kaligtasan ay dapat mapanatili upang ito'y manatili. In other words, mga kapatid, naniniwala sila ang tao pwedeng maligtas, pero pag hindi nagpatuloy yung tao, hindi nanitili, mawawala ang kaligtasan. Yung kaligtasang ibinigay ng Diyos, mawawala. Pag hindi nanatili ang tao, hindi siya nagpatuloy. Ang katuruan ito, maliwanag mga kapatid, ay may kinalaman sa salvation. Tama? Mali? Agree kayo? May kinalaman yan sa salvation. Ngayon, pagkatapos ng kamatayan ni James Arminius, yung kanya mga tagasunod ay nagpakita ng mga pagtutol. Lalong-lalo na dun sa Belgic Confession, yung Confession of Faith ng Netherlands. At sa pagtuturo ni na John Calvin, ni Theodore Beza, at kanilang mga tagasunod. Ang mga pagtutol na ito ay inilathala nila sa isang dokumentong tinatawag na The Remonstrance of 1610 o yung The 5 Articles of Remonstrance. At ang mga Arminian ay nakilala rin bilang Remonstrants. Ang katuruan ni James Arminius ay kanilang ipiniresenta sa Reformed Churches ng Holland noong 1610 para ikonsidera at para ito ang paniwalaan ng buong bansa. Iginiit po ng mga tagasunod ni James Arminius na ang official doctrinal confessions ng mga churches ng Holland dapat palitan. Gusto nila na yung Calvinism ay ma-delete at yung doctrines ni James Arminius ang i-incorporate sa kanilang mga paniniwala at confession of faith. Ano ba yung remonstrants? Yan yung mga adherents sa remonstrance o yung 5 points of Calvinism. Ang remonstrance ay ang formal na pangalan na ibinigay sa mga tagasunod ni James Arminius na nagprotesta
sa estado ng Holland bilang pagsalungat sa kanilang mga karibal na Calvinist. Merong that time 40 followers, 40 disciples si James Arminius. Sila po yung bumuo. Take note, hindi yung si James Arminius. Mga followers na lang niya. After na mamatay si James Arminius. 40 sa mga followers niyang bumuo ng artikulong ito at kanilang pinirmahan at ipresenta sa Synod of Dort. Ang ibig sabihin ng remonstrate means to make a forceful, reproachful protest. Or in short, protest. Kaya the 5 points of, or the 5 articles of the remonstrance or protest. Yan ang kasaysayan. So mapapansin natin mga kapatid, no? Prior to James Arminius, walang Arminianism. Wala. Ang meron, Pelagianism, semi-Pelagianism, dyan din hinango yung Arminianism. Pero majority talaga mga kapatid, doctrines of grace ang pininiwalaan ng karamihan sa mga churches ng Panginoon. Ancient churches ng Panginoon during those times. Okay? Walang Arminianism. Pangalawa, matapos nating matunghayan yan mga kapatid, ano po ang ating position dyan? Ano ang ating tindig o tayo bilang iglesia ng Panginoon? Dapat malaman niya ng mga miyembro ng iglesyang ito. Ano ang ating posisyon? Una, tungkol sa katuruan ng Arminianism, ito po ang ating posisyon. Hindi po natin pinaniniwalaan at tahasan po nating itinatakwil ang ilanman o isa man sa mga doktrina ni James Arminius. We condemn Arminianism. We condemn Arminianism. Bakit? Sapagkat dinideny ng Arminianism ang biblical doctrine ng God's sovereignty. Dinideny ng Arminianism yung teaching ni Jesus Christ tungkol sa man's total depravity, pati na ang God's unconditional election. At inilalagay ang kaligtasan sa mga kamay ng individual sa halip na ang kaligtasan ay nasa kamay ng Diyos because we believe that salvation is of the Lord. Salvation is not of man. We wholeheartedly believe that salvation is of the Lord. Walang magagawa ang tao para sa kanyang kaligtasan. Kaya we deny this. Naniniwala po tayo na ang Arminianism ay isang katuruan tungkol sa kaligtasan. At dahil dyan, ito po ay isang damnable heresy. Yes, narinig ninyo. Arminianism is a damnable heresy. We condemn Arminianism. It is contrary to the teachings of Jesus Christ. It is Satan's masterpiece of deception and lies. It is one of the devil's doctrines. Many have been duped into believing this evil doctrine. And those who preach and propagate these satanic teachings, they are false preachers and they are the ministers of Satan, promoting Satan's doctrine, and those who believe these damnable teachings are rank heretics. Yan ho ang ating declaration. Yan po ang ating tindig mga kapatid. Yan ang ating posisyon. Magkaliwanagan tayo. Dapat malaman niya ng lahat na itong iglesyang ito, sa biyaya at awa ng Panginoon hanggang ito ay umiiral. O kaya ako, habang nandito bilang pastor nyo, yan ang ating tindig. Yan ang ating posisyon. Ang isang Arminian na naniniwala sa damnable heresy na Arminianism ay hindi po maaaring ligtas. We cannot consider their salvation. Kaya nga damnable heresy. Pag naniwala ka dyan, you will be damned. Naunawan ba natin yan? Kapag naniwala ka, of course, sa damnable heresy, you
will be damned. Hindi ka masasave. Ang isang tao na naniniwala sa Arminianism, ang tawag natin, Arminian. Ang Arminian naniniwala sa Arminianism. Biro mo yung Arminianism, damnable heresy. Tapos yung Arminian na naniniwala sa damnable heresy, saved. Ano man logic yun? Pag ikaw ba naniwala sa damnable heresy, masisave ka? Simple-simple. Well, kung hindi, ang isang tao hindi niwala sa Arminianism, hindi siya Arminian. Ganun lang naman kasimple yun eh. Kaya nga natin tinatawag ng tao ay Arminian kasi nga naniniwala siya sa Arminianism whether he knows it or not, whether he is aware of that or not. Basta ang isang tao, ito red flag. Pag isang tao niwala sa free will, Arminian yan. Ito pa red flag. Pag isang tao niniwala, tinubos ni Kristo, lahat ng tao, Arminian yan. Red flag yan eh. Ano mang turo ni Arminius, pag pinaniwala ng tao, alin man doon sa 5 yon, Arminian yung taong yun. I-deny man niya o hindi. Hindi ako Arminian. Hindi ko nga kilala yun si James Arminius eh. Ano paniniwala mo sa depravity? Partial o total? Ano paniniwala mo sa pagkahirang ng Diyos? Conditional o unconditional? Pagdating sa atonement, ano paniniwala mo? Limited? Universal? Unlimited o limited? Universal o particular? Dalawa lang yan. Walang middle ground dyan. Walang middle ground. Dalawa lang. Either you are an Arminian or a Calvinist. Or you believe in the doctrines of grace. In the salvation of man. Siguro dito natin tatapusin mga kapatid. Ito ang kapahayagan o confession of faith natin mga kapatid. Kasi itong nakalagay sa ating confession of faith eh. At ito rin yung binabasa ko pagka tayo nag-organize ng church. Bago natin i-organize ang ating mga daughter churches into a church, binabasa ko to para magkaintindihan, magkaliwanagan na kayo magiging church, dapat ito paniniwala ninyo. Ito yayakapin nyo, ha? Baka mag-iba kayo pagkatapos. Itatakwil namin kayo pagka ganyan. Ito, ang ating confession of faith pagdating sa doktrinang ito. Makinig po kayong mabuti. Tayo ay naniniwala na ang mga doktrina ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan, ibig sabihin, total depravity, unconditional election, particular redemption, effectual call, at preservation of God and perseverance of the saints ay mga katuruan ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol na dapat ituro sa lahat ng mga banal na tinubos ni Kristo. Ang atin pong mga talata ay John 6:37-45 and verse 63, John 10:11, verse 14-16, verse 26-30, John chapter 7, verses 16-18, Acts 2:42, Romans chapter 8, 28-30, and verse 33, Romans chapter 9, 8-27, Romans chapter 11, verses 1-7, 1 Corinthians chapter 1, 26-28, Ephesians 1:4, verses 19 and 20, 2 Thessalonians chapter 2, verses 13 and 14, 2 Timothy 1:9, 1 Peter 1, verses 1 and 2, and verses 14-16. Na mariin nating tinututulan at hindi natin sinasang-ayunan na ang mga aral na ito ay nagmula kay John Calvin, ang protestanteng reformador, sapagkat daan-daan ng taon ang nakalipas bago pa umiral si Calvin. Ito na po ang katuruan ng mga sinauna at ninunong Baptist o Anabaptist
na itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostol at itinuro naman nila sa mga iglesia. Matthew chapter 28 verses 19 to 20, Acts chapter 2 verse 42, 1 Corinthians chapter 4 verse 17, 1 Corinthians chapter 14 verse 37, 2 Timothy chapter 2 verse 2, 1 Timothy chapter 1 verse 1. Ang mas popular na katuruan na kung tawagin ay Arminianism ay ating itinatakwil, kinukondena at itinuturing na aral ni Satanas sapagkat ito'y salungat at kumokontra sa katotohanan ng salita ng Diyos. John 8:40 and verse 43, verses 44 to 45. Galatians chapter 1, verses 6 to 9. 1 Timothy chapter 4, verse 1, yung ating teksto. 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 4, yung ating binasa kanina. 2 John 9. Tayo po ay naniniwala na ang sino mang nagpapahayag na siya ay Kristiyano, subalit naniniwala sa katuruan ng Arminianismo at itinatakwil ang doktrina ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan ay hindi totoong nakaranas ng kapanganakang muli, nananatili pa rin sa kadiliman at dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Mga talata, John 7, 16 to 17, John 12, verses 48 to 49, John 8, 44, John 10, 26, 2 Thessalonians chapter 2, verses 10 to 12, 1 Timothy chapter 6, verses 3 to 5, 2 Timothy 3, 8, Galatians 1, 8 and 9, 2 John 9, Jeremiah 17, 9. May God bless the message in our hearts. We will continue this, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos na banal, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Pinahayag sa amin, ito po ang dalisay, tunay at totoong aral ng Biblia, ng Panginoon Kristo at ng mga apostol. Napakapalad namin, Panginoon Diyos, na mga bagay nito inyong pinahayag sa amin, kaya tulungan niyo kami na maging mabuting guardian at defender ng mga aral ng Panginoong Kristo at ng mga apostol na kanilang itinuro sa mga iglesia ng Panginoong Jesus. Sana'y sa pamamagitan nito, may tama ang mga maling kaligtasan ng mga taong dinaya o nadaya ang kanilang mga sarili sa paniniwala na sila ay mga ligtas, pero ang kanilang aral tungkol sa kaligtasan ay mali. Kapag meron silang maling kaalaman ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na bigyan pa kami ng lakas at tapang para ituro ang mga katotohanan ito. Papagliwanagan niyo pa ang aming mga kaisipan. Patnubay niyo po kami sa landas ng katwiran, katotohanan, at katwiran. Ingatan niyo po ang iglesia nito at i-preserve sa purity ng doctrines and morals. Purihin kayo aming Diyos. Pagpalaan niyo po ang mga natitira pang mga oras sa araw na ito ng aming paglilingkod at pagsamba sa inyo. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology, sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa inyong lahat. Mamaya po muli, magkita-kita po tayo mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.